kape. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita at maglilingkod. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, mga kapamilya, na nagkakape. Eksakto alas 4 ng madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumarastyada, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ngayon po ay Miyerkules, August 6, 2025. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong Hulyo bumaba sa pinakamababang level sa halos 6 na taon. Pisong provisional increase sa pasahe sa jeep, igigit ng mga transport group sa LTFRB. Grupong Piston, ibinababasura ang oil deregulation law. Sa Avenue Medical Center, punuan na rin ang mga pasyente pagtaas ng kaso ng leptospirosis na itala sa naturang pagamutan. Intelligence officer ng PNP Highway Patrol Group sugatan sa pamamaril sa Makati, riding in tandem ng mga sospek, tinutugis ng mga pulis. Sa lalawigan, simbahan sa Misamis Occidental, pansamantalang ipinasara dahil sa umunoy pambababoy ng isang vlogger. At sa balitang sports, mga koponan na pasok sa quarterfinals ng PVL on Tour, kumpleto na. Magandang madaling araw, mga kapamilya. Kompleto po syempre everyday ang ating Team Pogi na mag-atid sa inyo ng mga magaganda, di kagandahan o kay nakakainis na mga balita. Correct. Ako po si Radyo Patrol, Robert Mano, ang inyong Pogi One. Good morning, Pogi 2 po, Radyo Patrol Steve Raz. At gayon sa mga detalye, Pogi 2, simulan mo na. Sa oras po natin 4:02 na madaling araw, 4 na po ang napaulat na namatay ng 3 magkakasunod na bagyo at habagat na nanalasa sa bansa noong Hulyo. Sa report ng NDRRMC, 3 ang kumpirmado habang bineberipika pa ang 37 iba pa. 8 ang nawawala at 33 naman ang sugatan. Lumobo sa mahigit 18 bilyong piso ang iniwang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Mahigit 2.3 milyong pamilya o halos 8.7 milyong individual ang apektado ng mga kalamidad. Umabot na sa 255 ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Basta AM. Puno na rin ng mga pasyente ang emergency room ng Isa Avenue Medical Center sa Quezon City. Isa ang EAMC sa mga ospital na tinukoy ng Department of Health na pwedeng tumanggap ng mga pasyente mula sa ER ng Philippine General Hospital kung saan mahigit 300 pasyente naka-admit na mas mataas ng 400% sa 75-bed na capacity nito. Ayon kay EAMC spokesperson Dr. John Paul Ner, umabot na sa mahigit 200 ang mga pasyente sa ER ng ospital na lagpas sa kapasidad nito na 150. Bukod naman sa ER, sobra na rin sa authorized bed capacity na 1,000 ang mga pasyente naka-confine sa pagamutan. Isa sa posibleng dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga pasyente ang epekto ng nagdaang bagyo at habagat. Tumaas din ang kaso ng leptospirosis na dinala sa EAMC. Tatanggap pa rin ng pasyente ang EAMC kahit sobra-sobra na sa kapasidad ng ER at mga kwarto.
Basta AM, MM. Bumagal naman ang inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Hulyo. Mula sa 1.4% na inflation noong Hulyo, bumagsak ito sa 0.9% itong nakaraang buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ito na ang pinakamababang inflation sa loob ng 6 na taon sa pool noong October 2019 na naitala ang 0.8% na inflation. Paliwanag ng PSA, nakatulong sa pagbaba ng inflation ang pagbaba ng presyo ng bigas at mais, gayon din ng iba pang food at non-alcoholic beverage. Kumpiyansa ang PSA na patuloy na mararanasan ng pagbaba ng presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Basta AM, MM. Oras natin, 5 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Plano ng Transport Group na Pasang Basda na maghain ng motion sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para ipatupad ang pisong provisional increase sa jeep. Sinabi ni Pasang Basda President Obet Martin na malaking pasakit sa mga tsuper ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng diesel. Unang humirit ng pisong dagdag pasahe sa jeep ang mga tsuper noong Hunyo dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, pero hindi ito napagbigyan ng bumaba ang presyo at humupa ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Hindi naman kasama ang grupong Piston sa ibang transport group na umihirit ng dagdag pasahe. Iginiit ng Piston ang pagbasura sa Oil Deregulation Law o law na anilay solusyon sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Basta AM, DZMM. Sa ibang balita naman, pinagkokomento ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte at Attorney Israelito Torion sa motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives. Matatandang nagaya ng motion ng Kamara para hilingin sa Supreme Court na baligtarin ang desisyon nito na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Binigyan ng Korte Suprema ng 10 araw sina VP Duterte at Torion para maghain ng kanilang komento. Una na nagdesisyon ang Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente dahil sa umunay paglabag sa one-year bar rule at nalabag daw ang karapatan ni VP Duterte sa due process. Tiniyak ng kampo ni VP Duterte na susunod sila sa utos ng Korte Suprema. Basta AM, MM. Iginiit naman ng Kamara na hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema na nadeklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag umano ng tagapagsalita ng Korte Suprema na immediately executory ang inilabas na desisyon ng kataas-taasang hukuman. Sinabi sa DZMM ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara, kaya sila naghain ng mosyon ay dahil sa paniniwalang papakinggan pa ng kataas-taasang hukuman ang kanilang panig. Umaasa rin si Abante na hihintayin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema sa kanilang mosyon bago pagpasyahan kung itutuloy ang paglilitis ni Vice President Duterte. Basta AM, DZMM. Didesisyonan ng mga senador ngayong araw kung itutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain ng Kamara. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, nakahanda na ang mga senador na pagdebatehan ang naturang issue, pero nanindigan ng kaalyado ni VP Duterte na si Senator Ronald De La Rosa na hindi na dapat pagdebatehan at sumunod ng Senado sa desisyon ng Korte Suprema. Sinabi naman ng Senator Juan Miguel Zubiri na dapat sundin ang desisyon ng Korte Suprema hanggat wala pang desisyon ng SC sa motion for reconsideration ng Kamara. Umasa naman si Senator Bam Aquino na matutuloy ang paglitis ni Vice President Duterte. Basta AM, DZMM. Oras natin, 4:08. Kinuwestiyon ni Senate Deputy Minority Leader Rizal Ontiveros ang umano'y 1 bilyong pisong investment ng GSIS sa online gambling platform na DG Plus. Binatikos si Ontiveros ang ginagamit ng GSIS ang pera ng mga empleyado ng gobyerno sa online gambling. Hindi lang pera ng empleyado, pati ng mga reterado. Rin. Oo. Mandatoan niya ng GSIS na dapat na maayos na i-invest ang pera ng mga miyembro nito. Pero questionable umano ang mga investment ng kasalukuyang liderato ng ahensya. Ibinunyag din ni Ontiveros na noong 2023, mahigit 2 bilyong piso ang investment ng GSIS sa 3 publicly listed company kabilang ang Alternergy na hindi kumita sa nakaraang 3 taon. Sa kasalukuyan,
Umaabot na sa 1.83 trillion pesos ang total asset ng GSIS na may halos 3 milyong miyembro. Basta AM, MM. Sa oras po nating 4:09 ng madaling araw, kuha po tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Kamara, hinimok na tuluyang ipagbawal na ang online gambling sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado atid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Sa privilege speech, sinabi ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez na isang silent epidemic ang online gambling. Ikinabahala rin ng mamabatas ang napakadaling access sa pagsusugal online at binatiko sa mga celebrity at influencer na kinukuhang endorsers ng e-gambling applications. Giit pa ni Rodriguez, ang mga endorsement ay itinuturing umanong lifestyle content at tila pinalalabas sa ligtas at tinahangad ng nakararami ang pagsusugala. Kanyang binanggit ang 2025 study ng Digital Risk Observatory kung saan nasa 34 milyon o isa sa bawat 3 Pilipino ang nagsusugal online. Nasa 30% naman ng mga user ay nasa edad 15 na 24 kung saan marami sa kanila ay naglalaro na bago pa mag 18 years old. Bagaman batid niya ang nalilikom na kita ng pamahalaan sa sugal, hindi anya matutubasan ng presyo ang mga nasirang pamilya at youth addiction. Narito ang bahagi ng talumpati ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Gambling is not a sustainable driver of development. It is a trap for the poor and a poison to our culture. Walang katumbas na pera ang buhay ng isang tao o ang saya ng isang pamilya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol! Pamela Vasquez! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Oras natin, alas 4:11. Itinanggi ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan ang aligasyon ng isang vlogger na may 6 na mambabatas na nakakuha ng aabot sa 800 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Sa pagdinig sa Kamara sa Flood Control at Drainage Projects ng DPWH, sinabi ng kalihim na wala silang impormasyong kaugnay sa sinasabing alokasyon. Ayon kay Quezon 2nd District Congressman David Suarez na hindi makatarungan para sa mga mambabatas ang pagdadawit sa kanila sa paratang. Hindi naman tinukoy ng opisyal ang sinasabing vlogger. Ayon naman kay Committee on Public Accounts Chairperson Terry Redon, magsasagawa ng malalimang investigasyon ang Tri-Committee sa nasabing issue. Basta AM, DZMM. Isa pang report ng ating Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak ang alokasyon ng sapat na pondo para sa mga foreign assisted projects sa susunod na taon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian! Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring makompromiso ang ilang pangunahing infrastructure projects ng gobyerno kung hindi mabibigyan ng tamang alokasyon ng pondo ang mga foreign assisted projects. Sa ikatlong episode ng kanyang podcast, sinabi rin ng Pangulo na madudungisan ang kredibilidad ng bansa sa mga dayuhang financial institutions kung hindi masusuportahan ang mga naturang proyekto. Ibinunyag ni Marcos na naging malaking problema sa pagpasa ng kasalukuyang pambansang pondo ang pagtatanggal ng Kongreso sa alokasyon para sa malalaking foreign assisted projects dahil mas inuna umano ang mga insertion o singit na pondo sa ilang proyekto. Ang hindi pa anya katanggap-tanggap, ipinaloob ng Kongreso ang mga hindi naman prioridad na proyekto sa unprogrammed appropriations o mga proyektong madalas ginagamitan ng utang para mapondohan. Batay sa datos ng Department of Economy, Planning and Development, 44 na infrastructure projects na pinupondohan ng Official Development Assistance ang kasalukuyang delayed ang implementasyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol! Christian Yusores! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta.
Hoy! Pogi! Oras po natin. Paano nga yung pito? Ay, iba ba yan? Bumipito. Di ba? Oh. Pero may mga lungsod, may mga lugar na bawal yan. Catcalling kasi tawag. Oo, di ba? bawal. Pero yung mga lalaki sa lalaki na mga magkakatropa, magbabarkada, yan kasi yung standard nila ng tawag. So okay lang yan kapag kayo nagkakaintindihan. Shh, pare, di Kung ba? magkakaibigan talaga kayo. Pero Oo. pag hindi mo kakilala, Pag hindi mo kakilala at dadaan sa harapan nyo, wag po. Wag yun. Bad Bawal yan, yan, bastos ha? yan, Oo. di ba? Pero this time, pag sinabi mong, Pogi! Lilingon ka ba, partner? Oo naman. Parang nasa pipa lang Nasanay na ako na. Huwag po. palang, yes po. Yes po. Oras! 4:50 na po na madaling araw. Gising bangon. Ano ba? Pagka 4:15 na, may... Ano yan? Ba't namamatay-matay yung mic ko? Namamatay, Namamatay hindi sila narinig ang mag-isa. kapabigan natin, Nag-on and off yung mga mic natin, ha? Ayan. Susubukan natin, sa aming pong pagbabalik, 27 Chinese timbog sa mga sinalakay na scam hub sa Pampanga. At supply naman ng kuryente sa Siquijor, balik normal na. Yan na di ba mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape na po. Meron ako. Ay, sana all. Kape na. Basta init, DZMM! Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis 2:00 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, 3:00 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, 4:00 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Sandro Ochona at Maan Makapagal, 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila. DZMM Radyo Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service. Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Oras! 4:80 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Inflation o bilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong Hulyo bumaba sa pinakamababang level sa halos 6 na taon. Pisong provisional increase sa pasay sa jeep, igigint ng mga transport group sa LTFRB grupong Piston. Ipinababasura ang oil deregulation law. East Avenue Medical Center, punuan na rin ang mga pasyente. Pagtaas ng kaso ng leptospirosis na itala sa naturang pagamutan. Intelligence officer ng PNP Highway Patrol Group sugatan sa pamamaril sa Makati, riding in tandem ng mga sospek, tinutugis ng mga pulis. Sa oras natin alas 4:19, alamin po natin ang magiging lagay ng weather sa maghapon. Natutulog pa rin ba? Magpapahinga pa rin ba si Habagat? Kaya magiging mainit ba ang ating maghapon at the entire week? Kabay tanong po natin yan sa Pag-asa.
Ulat. Panahon. Makakausap po natin mula sa Pag-asa si Binibining Lori de la Cruz. Miss Lori, good morning. Yes po, good morning din sa inyo, sir, at sa lahat pa po ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po ay maulan ang mararanasang panahon sa Cagayan Valley Region, sa Bicol Region, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte dahil sa epekto ng low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Itong LPA huling nakita sa layong 550 kilometers silangan ng Infanta, Quezon, at ngayon nga po ay direktang nakakapekto sa ating landmass. So far, mga pag-ulan ang dala nito dahil sa ngayon mababa pa rin o nanatiling mababa naman ang tsansa niyang mabuo bilang isang bagyo. Samantala, yung habagat ngayon nakakaapekto sa Zamboanga Peninsula, sa Negros Island Region, sa Basilan, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat at Sarangani. So may mga pag-ulan ho doon na dulot nitong habagat. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms in the afternoon or evening. So far, yan po ang ating latest at wala po tayong gale warning ngayon sa anong bahagi ng ating mga baybaying dagat. Ayan, Miss Lori, maraming salamat po. Wala naman. Yan po si Miss Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ulat kalusugan. Ulat kalusugan. Para po sa ating ulat kalusugan, nadiskubre po sa pag-aaral na mas epektibo ang pagsisimula ng intermittent fasting o time-restrictive eating tuwing hapon. O, alam niyo na ha. Hapon pala dapat, hindi gabi. Hapon pala dapat itong intermittent fasting na to. Ikaw ba nag-fasting ka, partner? Oo. Ayon po sa mga eksperto, nakatutulong ang hindi pagkain ng alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng umaga kinabukasan. Ha? 5 p.m. hanggang 10 a.m. kinabukasan. Hindi ko kaya yan. Para sa pagpapabuti ng blood sugar at pagbabawas ng abdominal fat. Mukhang kailangan ko to. Paliwanag ng isang doktor, sumasabay sa natural circadian rhythm o ang internal clock ng katawan ang oras ng pagkain kung masimula ng maaga ang fasting. Pero payo rin nila na mas kumonsulta sa isang eksperto para sa mga weight loss practices na makakaayon po sa inyong katawan. Oo, huwag kayong basta-basta magpapapayat or Baka mamaya hindi ka na kumain, magpa-fasting. partner. Diba? Yung pala hindi naman akma sa iyo. May mga dapat na i-improve muna sa iyo eh. Biglang nag-decide kang mag-isa. Huwag ganoon. Pero just the same, behave tayo dapat at maging maingat tayo doon sa mga ini-intake natin na pagkain. Ikaw ba, partner? Research. Anong favorite mong kinakain? Pag hapon, iba pag Hindi. iba eh. Ano pagkain mo? Anong favorite mong kainin? Chicken pastel. Bakit iba-iba ba? Iba-iba. Kapag gabi, kapag hapon ba, iba yung paborito mong pagkain? Oo, iba. Kapag gabi, iba yung paborito mong pagkain? Hapon, Oh. yung paborito kong kainin, yung merienda, banana Q. Ay, healthy living ka. Pagka Pero gabi less naman. sugar dapat yung banana. Pag gabi, ano paborito mong kainin? Pagkagabi naman, dun tayo sa mga Seafoods. seafoods. Kasi masarap yung sabaw nun. Correct, oo. Mainit-init, sarap patulog Sinigang na after. hipon. Ay, very good. Ay, naku, ako na. Huwag na natin pag-usapan yan. Parang nagugutom na ako. At yan po ang ating ulat kalusugan ngayong, ano araw ba ngayon? Wednesday. Wednesday na! Debate day. Wednesday morning. Agri-balita. Agri-balita. Good morning, kapamilyang magbubukid, kapamilyang mangisda, maupay nga aga kaka, at maupay nga aga sangkay. Magandang morning. Ano na? Ay, Pares bang upay na aga? maya paabak. Ayun! Maya paabak kaka. Sa ating pong agri-balita, mamahagi ang Department of Agriculture sa Caraga Region ng mahigit 72 milyong pisong halaga ng makinarya sa mga magsasaka sa 4 na lalawigan ng rehiyon. Mahigit 50 milyong piso ang naipamahagi na sa pamamagitan ng MOA signing na bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at Corn Program ng ahensya. Kabilang sa mga ipinamahagi ang 4-wheel tractors, harvesters, greenhouses at iba pang kagamitang makatutulong sa produksyon ng mais at palay. Ibabahagi naman ang nalalabing kagamitan pagkatapos ng MOA signing ng natitirang benepisyaryo. Muli, good morning, kapamilyang mangisda at magbubukid, kaka, sangkay, mga una, good morning!
Mangantana. Ano yung mga tanan? Kain na tayo. Kain na. Kasi mga una. Ah. Yan po ang ating agri-balita on a Wednesday morning. Sa oras naman natin na 4:24 na madaling araw, ikutin po natin ang mga lalawigan, ang mga probinsya para sa mga mainit na balita. Pasada Probinsya. Probinsya. 27 Chinese na aresto sa magkasunod na anti-scam operation sa Pampanga. Aba, ayaw niyo talaga umalis ng Pampanga, ha? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie! Sinalakay ng mga tauhan ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration katuwang ang Regional Intelligence Division ng PRO3 at Security Services ng Clark Development Corporation ang isang bahay sa Greenville Resort sa Barangay Jose Abad Santos, Mabalacat City, Martes ng madaling araw. Dito naaktuhan ng 24 na Chinese, kabilang ang 2 babae na nagpapatakbo ng isang cryptocurrency investment scam hub. Nailigtas naman ang 8 Pinay na nagsabing pinili lang silang magtrabaho para sa grupong sangkot sa crypto at love scam operations. Makalipas naman ng ilang oras, 3 pang Chinese ang naaresto sa Clark Hills Village D sa nasabi ring barangay dahil sa umunay phishing at scam hub activities. Patuloy ang dokumentasyon at inventaryo ng mga nakumpiskang gamit sa 2 operasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao. Maraming salamat, Gracie Rutao. 4:26 na madaling araw, isang 58 anyos na lalaki ang namatay sa hinihinalang meningoxemia sa Miagaw sa Iloilo. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, binawian ng buhay sa bagamutan noong linggo ang pasyente matapos makaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat at pananakit ng katawan. Kinunan ng sample ang biktima na pinadala sa Research Institute for Tropical Medicine para sa confirmatory testing. Tukoy na ng Miagaw LGU ang mga close contact ng pasyente na binigyan ng antibiotic at prophylaxis. Isinusulong ng Provincial Health Office ng Pangasinan ang pagtatayo ng HIV Center na may confirmatory testing, counseling at tracing. Ayon kay Dr. Maria Vivian Villares Pino, may 53 bagong kaso ng HIV sa lalawigan mula noong Enero hanggang Hulyo. Mas mataas ito sa 42 kaso noong nakaraang taon. Sa ngayon, 10 ospital lamang sa Pangasinan ang may initial testing at sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City lamang ginaganap ang confirmatory testing at gamutan. Pansamantalang ipinasara ang St. John the Baptist Parish Church sa Jimenez, Misamis Occidental matapos ang umunay pambababoy ng isang vlogger. Nag-viral ang video ng babaeng vlogger na dinuraan ang lalagyan ng holy water sa loob ng simbahan. Binatikos ni Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Humot ang ginawa ng vlogger na kawalan ng paggalang anya sa kabanalan ng lugar at holy water. Magsasagawa ng Holy Hour of Adoration at Solemn Confession ng simbahan bukas para sa pagsisisi. Pinalalahanan din ng Archdiocese of Ozamis ang publiko na igalang ang simbahan at mga sacred objects. Napanood mo ba yon? Hindi nga. Napanood ko. Grabe naman. Nakatayo. Tapos maya-maya ginanon inawi-hawi yung buhok, dumura dun Sa sa... holy water. Oo, ilagay ng holy water. Yung ba't Yung, tipong pagpasok mo sa simbahan? gaganong ka- Yes. Dumura siya doon. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya at nagawa niya. Yung dapat yan, hindi lang yan ang gawin eh. Dapat may mga residente din dyan na ireklamo yung account niya eh para maban Vlogger totally. siya, no? Oo, Ibig sabihin, maalis. for the Kasi con- disrespect yan eh. For Sa church eh. Kahit ano pang religion mo, hindi dapat yan ginagawa. Wrong move. Napaka-insensitive naman yan. Halika nga dito ate, lumapit-lapit ka. Mag-usap nga tayo ng Ako dudura sa'yo. Iniinit mo ulo ko eh. Ready na ako. Uminit ulo. Good luck, Wag po good luck, natin ha? gagawin yun. Oo, Wag yun. natin gagayahin yun, ha? Kasi Naku partner, po, minsan masama kasi yun. gumagawa ka ng content para sa ikaw-viral mo, minsan mali na, di ba? O tapos ngayon, iyak-iyakan siya. Iyak-iyak siya. Akala mo nakakatuwa pero Ay, hindi nako. naman pala. Matuto sana tayo. Ay, nako. Ang daming nagbablog na Halimbawa, summit. yung- Ang daming sa inyo, summit sa talaga. Hindi sila aware dun sa mga policies ba? Or sinasadya para mapansin? Magkaroon ng viewers? Oo. Di ba? Kasi sabi nga nila, bad publicity is still publicity. Correct. Oh. Kikita ka pa Ay, rin huwag ng niyo pera panoorin dyan. kapag mga ganyan yung content na I-report bad. nyo na. Di ba? Hay! I-report. Aga-aga eh. Samantala, balik na po sa normal ang supply ng kuryente sa Siquijor matapos gumana ang mga generator.
ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR at iba pang electric cooperatives. Umaasa ang National Electrification Administration na makakabili agad ng langis ang SIPCOR kapag naubos ang nakapondong 60 litro nito. Pero posible pa ring maparusahan ang SIPCOR base sa magiging desisyon ng Energy Regulatory Commission kahit bumalik na ang supply ng kuryente sa Siquijor. Pag-aari ng pamilya ni dating Senate President Manny Villar ang SIPCOR. For 29, umabot sa mahigit 157 million pesos ang ayudang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong sa Calabarzon. Kabilang sa naipamahagi ang higit 200,000 family food packs, ready-to-eat meals, sleeping kits at hygiene kits sa 61 lokal na pamahalaan sa Batangas, Cavite, Laguna at Rizal. Naitalang halos 200,000 apektadong pamilya habang mahigit 5,000 pamilya na karamihan ay naninirahan malapit sa Laguna Lake at nananatili sa higit 100 evacuation centers. Patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa mga LGU para matulungan ang mga pamilyang lumikas at nawalan ng kabuhayan. Pasada Probinsya. Negosyante patay sa pamamaril sa Negros Occidental. Suspect napatay din ng mga pulis. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Occidental, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo! 2 ang patay at 1 sugatan sa nangyaring pamamaril sa public plaza ng Barangay Dangkalan sa bayan ng Ilog Negros Occidental kahapon. Namatay si Philip George Vale Sr., chairman ng Board of Directors ng Dangkalan Private Academy at may 1 sibilyan namang tinamaan ng ligaw na bala. Nagkataong may nagpapatrulyang mga pulis at narinig ang putukan kaya agad nakaresponde. Ayon kay Police Major Randy Babor, hepe ng Ilog Police Station, namaril ang sospek nang sitahin ng mga rumisponding pulis kaya dumipensa ng putok ang mga pulis. Nakuha sa crime scene ang baril ng sospek at isa pang baril malapit sa bangkay ng biktima. Inaalam pa ng mga pulisya ang motibo ng sospek sa pamamaril sa negosyante at kung may iba pa siyang kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo. Maraming salamat, Romeo Subaldo! Sospek sa panggagahasa at pagpatay sa isang minor de edad sa Lopez, Quezon, arestado. Naritong palitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon hatid ni Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel? Naaresto ng mga tauhan ng Lopez Police ang 19 na taong gulang na suspect sa panggagahasa at pagpatay sa isang minor de edad na babae sa Barangay Del Rosario, Lopez, Quezon. Ayon sa pulisya, ang suspect ay pamangkin ng may-ari ng bahay kung saan pansamantalang nakatira ang biktima at ang kapatid nito. Lasing umano ang suspect ng gawin ng krimen habang natutulog ang mga kapatid Lunes ng madaling araw. Pansamantalang nakatira mga bata sa bahay ng tiyahin ng suspect dahil kaibigan ito ng kanilang ina na nagtatrabaho sa Maynila. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong rape with homicide. At yan ang balitang sigurado, kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Punta tayo ng Bohol. Nauwi sa Rambola ng pagtatalo ng 3 driver ng papasaherong van sa isang bus terminal sa Tagbilaran City. Ayon po sa pulisya, pinagtulungang gulpihin ng 2 driver ang isa pa na hindi rin nagpalamang at gumanti rin ng suntok. Naku, ayan na, gantihan. Nagsimula umano ang gulo ng sitahin ng biktima ang 2 dahil sa umano'y pamamasada gamit ang mga kolorum na van. Nagtamo ng mga sugat at pasa ang biktima. Inihahanda na rin ang reklamong physical injuries laban sa 2 suspect. Pasada Probinsya. Lokal na pamahalaan ng Lalo, Cagayan, iginit na maigpit ng nagpapatupad ng safety protocol sa mga amusement ride. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula sa Cagayan hatid ni Julio Harris. Sa pahayag ng lokal na pamahalaan ng Lalo, iginiit na mahigpit ang ipinatupad nilang safety protocol o regulasyong pangkaligtasan sa mga amusement ride.
Katunayan, nagkaroon pa umano ng pagpapaliban sa pagbubukas ng mga amusement ride noong July 7 dahil siniguro munang nasa maayos na kondisyon ang mga ito. Ang amusement rides na nasa compound ng munisipyo ay bahagi ng mga aktibidad sa pagdiriwang ng pista ng lalo. Sa investigasyon ng pulis, nagsasakay pa lamang ng mga rider ang Ferris wheel at kabilang ang biktima sa mga naunang sumakay kasama ang 12 anyos na kaanak. Nang makarating sa halos 10 metro ng taas, bigla umanong dumungaw sa ibaba ang biktima na nahilo hanggang dumulas sa katuluyang nahulog. Lumalabas na ang safety seat bar kung saan nakasakay ang biktima ay nakalak sa oras ng nasabing insidente, giit pa ng LGU Lalo. Patuloy pa rin ginagamot sa ospital ang biktima na wala pa ring malay. Sinasabing nagkaroon na rin ng inisyal na pag-uusap ang pamilya ng biktima at ang operator ng Ferris wheel. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Haris Julio. Thank you, Haris Julio. Pasada Probinsya. Probinsya. Mahigit 20 pamilya na sunugan naman sa Davao City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Davao City, atid ni Hernel Tokmo. Hernel. Agad na nirespondehan ng mga bombero mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon ang sunog na sumiklab malapit sa isang sementeryo sa barangay 8A, Davao City Lunes ng hapon. 18 bahay na nakatayo malapit sa sementeryo ang naabo dahil sa sunog. 21 pamilya naman ang nawalan ng tirahan. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog, pero tinitingnan din ang posibilidad na dahil sa koneksyon ng kuryente sa isang bahay na wala umanong tao ang pinagmulan ng apoy. Pansamantalang tumutuloy sa isang school gym ang mga nawalan ng tirahan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo. Maraming salamat, Hernel Tokmo. Alas 4:36 sa Sarangani naman, patay ang 2 miyembro ng Philippine Navy matapos malunod sa dagat malapit sa barangay Mindupok sa bayan ng Maitum. Sinasabing nagsasagawa ang mga biktima ng diving survey nang mawala sila ng mahigit 1 oras. Natagpuan silang walang malay sa laot, dinala na sa pagamutan pero idineklarang dead on arrival. Hinala ng mga kasamahan, nakarating sila sa malalim na parte ng dagat at doon na nahirapang huminga. Oras po natin, gising bangon na po sa mga may pasok, Wednesday pa lang. 4:36 na ng madaling araw. Magandang madaling araw po sa mga nakikinig sa atin sa DZMM Radyo Patrol sa 630. Maraming salamat po sa inyong everyday 24/7 na pagtutok sa amin. Thank you very much. At syempre, hikayatin nyo rin yung mga hindi pa nakikinig sa atin, yung mga hindi pa aware doon sa ating mga programa para ma-inform din po sila. Pilitin nyo sila, na himukin nyo sila dahil definitely once na marinig niya o nila yung mga programa ng DZMM Radyo Patrol sa 630, lalo na ito. Saan ka pa? Lalo na itong Team Pogi na to. Diba? Saan ka pa? Ay, nako. Punong-puno, siksik, liglig, nag-uumapaw ang mga balita na dapat nyo pong malaman. Kaya naman, tuloy sa pakikinig ha. At syempre, yung mga nasa cable natin, thank you very much din po Kinikilig naman kami doon sa nabasa at nakita namin ha. At syempre, maraming salamat din sa mga nakatutok sa atin sa YouTube, sa Facebook. Maraming salamat po. Mamaya yung mga pa-attendance check ninyo, iisa-isahin namin yan. Pati yung mga nagko-comment sa atin sa YouTube. At syempre partner, yung mga nakikinood, nakikinig. Di ba? May mga ganun partner. Pag halimbawa nasa karinderya ka, nakikinood ka na. Syempre, habang kumakain ka, pakinig ka na din habang nagko-komento si nanay, di ba? Doon sa mga issue, sa mga balitang pinag-uusapan natin. Correct. At yung mga nakiki-present sa atin sa YouTube. Dumarami na rin. Pinakakalma ako uminit ulo ko, di ba? Kalma daw, Ano kalma. sabi lang? Kalma lang. Kalma lang, Pogi. Kalma lang. Nasaan na yung babaeng yan? Umiinit talaga ulo ko pag naaalala ko yung ginawa Doon pa sa bahay, Nanggigigil sa ako Pampanga kung saan yung lugar mo, di ba? Ewan ko dyan. Abangan po sa aming pagbabalik. Caloocan Police handang humarap sa investigasyon sa pagkamatay ng binatilyong lumusong sa baha. At India at Pilipinas, lumagda ng mga kasunduan, mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape. Ika nga ditong babae ka, lumapit-lapit ka nga. Chill. Basta init. DZMM.
Si Van RJ po na meron ng stage 5 chronic kidney disease. Na nagdadialysis siya, sabi ng nanay niya 3 times a week. Meron din siyang hika. Nung 20 years old po siya, nung nag-aaral po siya, bigla nilang po siyang nilagdag, nagkasakit. Tapos, kahit anong gawin ng vitamins, parang hindi yung tumataas yung mga hemoglobin niya. Pwede natin pag-abutan ng 20, 50 pagka sa dami ninyong magbibigay ng tulong, pagka pinagsama-sama yan, malaking maidadagdag sa budget na para sa operasyon ni Van RJ. Marami tayong good news, mga kapamilya. Dahil po sa inyong mga ginito ang puso o heto. Kaya naman, nagpadala po tayo ng nebulizer na hiling ni Van RJ. Papasalamat po sa DCMM Teleradio and DCMM Action ngayon. Nagpapasalamat din po ako sa nagbigay ng itong nebulizer na si Mr. Anthony and Scarlett. Maraming salamat. Aksyon ngayon ang hatid ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kino-cover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal. Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol. Pogi! Hoy! Anong oras? Oras po natin, 4:41 na po na madaling araw. Tuloy tayo sa mga balita. Lumagda ng mga kasunduan ng Pilipinas at India para sa pagpapalakas ng strategic relationship ng dalawang bansa. Nakipagpulong si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa New Delhi na bahagi ng 5 araw na state visit ng Pangulo. Nagkasundo ang dalawang lider sa pagpapalakas ng ugnayan at kooperasyon ng mga militar at ng Pilipinas at India. Sinabi ni Marcos na sinang-ayunan nila ni Modi na patuloy na palalakasin ang pagkakaisa ng India at Pilipinas sa larangan ng defense at security. Kabilang dito ang information sharing at training exchanges ng mga sundalo. Para kay Modi, matagal na magkaibigan ang Pilipinas at India. Pinasalamatan din ni Marcos ang India sa mga tulong sa Pilipinas tulad ng pagkilala sa 2016 arbitral ruling na nagbasura sa 9-dash line ng Bulling China. Alas 4:42 na madaling araw, umabot na sa mahigit 800,000 ang nagparehistro para sa Barangay SK election sa loob lamang ng 4 na araw. Nanguna ang Central Luzon na may mahigit 200,000 registrants, sinundan ng Calabarzon at Metro Manila. Gayunman, tiniyak ng COMELEC na wala ng extension ng 10 araw na registration period na magtatapos po yan sa August 10. Ginagawa ito bilang paghahanda kung matutuloy ang eleksyon o halalan sa Disyembre sa kabila ng panukalang ipagpaliban nito. Samantala, tiniyak din ng COMELEC na tuloy ang Bangsamoro Parliamentary Election sa October 13. Nagsimula ng imprenta ng mga balota at pagsusuri sa mga makinang gagamitin. So tuloy-tuloy pa rin yan, partner, yung registration na yan. Hanggang August lang, partner. Hindi Oo. kasi... Ilan na yung nakapagparehistro ka mo? Kahapon, nasa halos 900,000 na for sure ngayon. So magwa 1 million, close ang to 1 million. Ang target lang kasi ng COMELEC, 1 million, di ba? 1 million lang. Oh. Half pa lang sa 10 days. Oo, sa days ng for sure registration. mamaya 1 million na yan. O tapos may 5 days ka pa ulit nun. 5 days ka pa siguro. Pumala ng 2 to 3 million. Pero wala pa rin pirma ha? Yung... August 12, alas 2 ng hapon sa Malacanang. Sure na ba? Sabi ni Chairman. Sure na ba yun? Sabi sa kanya ng palasyo. May ceremony signing. May ceremonial signing sila. So ibig sabihin, ipagpapaliban. Tapos so November 2 next year na yung halalan. Hindi, November 2026. Yung 2026. Di next year nga, 2025 ngayon. November. November nga, November 2.
Unang Monday. Unang Monday, correct. Oo. Marami pa magpa-file dyan partner ng mga TRO. Oo, ganyan, correct. ganyan. Kasi kahit lagdaan po yan ng Pangulo po, pwede naman na, halimbawa si Steve, sabi niya, ay hindi, mag-eleksyon tayo, mag-aalala tayo, mag-file siya sa Supreme Court. Pwede rin po yan. Kaya Correct. tuloy-tuloy pa rin yung paghahanda ng COMELEC. Ito kaya, naghahanda pa rin to lagi. Ano ba Sipag tong babaeng to eh. Sino yan? Kuha muna tayo ng report ng ating radyo. Patrol! Dalawang suspect sa pamamaril sa isang intelligence officer ng PNP Highway Patrol Group Tukoy na. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado. Una ang kumpirmado, sunod ang sigurado. Siyempre, pagdating kay Marlene Padianos Mars. Detalye please. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect sa pamamaril sa isang pulis sa Makati nitong weekend. Ayon kay HPG spokesperson Lieutenant Nadim Malang, kasalukuyan nang tinutunton ng mga otoridad ang naturang mga suspect na namaril at nagnakaw sa isa sa kanilang intelligence officer. Sabi ni Malang, naka-duty para sa isang official mission ang naturang pulis noong araw ng mangyaring insidente at dumaan muna sa car wash sa may Edison Corner sa Faraday Street sa bahagi ng barangay San Isidro, Makati City nang bigla umano siyang lapitan at puputukan ng riding in tandem. 8 tama ng bala sa tiyan at isa sa balikat ang tinamo ng biktimang pulis na pinagnakawan pa ng mga sospek ng kwintas, cellphone, service firearm at wallet. Nagpapatuloy ginagawa ang backtracking ng pulisya sa criminal history ng dalawang sospek habang kasama na rin sa tinitignang anggulo ng mga otoridad kung may kinalaman ba sa trabaho ng pulis ang naturang krimen. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instrenta. Alas 4:46 na po na madaling araw, patay ang isang lalaki habang kritikal ang dalawa niyang angkas matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste ng traffic sign sa Camarin Road sa Caloocan City. Papunta sana sila sa ospital para ipagamot ang kaibigang napaaway na mangyaring aksidente. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng motor at wala rin silang suot na helmet. Madalas umano ang aksidente sa bahaging yon dahil paangat ang daan. Patuloy ang investigasyon habang umaapilan ng tulong ang pamilya ng mga biktima. Isa pang report. Caloocan City Police Station handang harapin ang anumang reklamo kaugnay sa pagkamatay ng binatilyo na lumusong sa baha para hanapin ang amang nakulong. Nagbabalik si Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars. Sinagot na ng Caloocan City Police Station ang mga alegasyon kaugnay sa pagkamatay sa leptospirosis ng isang third-year college student na lumusong sa baha para hanapin ang kanyang ama na inaresto pala ng pulisya. Sa isang statement, iginiit ng Caloocan Police na walang direktang kaugnayan ng pagkamatay ng binatilyo sa pag-aresto ng pulisya sa kanyang ama. Hindi rin umano nila saklaw ang pagpapalaya sa isang akusado dahil nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Korte o Prosecutor's Office ang pag-aproba sa piyansa. Sa kabila nito, nagpahayag naman ng kahandaan ng Caloocan City Police Station sa sinumang magsasampa ng reklamo laban sa kanila sakaling mayroon mang lapses o pagkukulang sa panig ng kanilang mga tauhan. At binigyan din nila na hindi nila kukonsintihin ang anumang anomalya sa kanilang hanay at agad na papatawan ng kaukulang kaparusahan ang papatunayang may pagkakamali sa kanilang operasyon. Samantala, nagpaubot naman ang pakikiramay ang Caloocan Police Station sa pamilyang naulila ng nasawing binatilyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instrenta. 4:48 ng madaling araw, sinampa ng reklamong rape with homicide sa Quezon City Prosecutor's Office ang 13 anyos na binatilyong suspect sa pagpatay sa 9 taong gulang na batang babae sa Novaliches.
Isinampa ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang reklamo matapos lumabas ang resulta ng autopsy sa bangkay ng biktima. Nasa kustodiya ng Mulave Youth Home ang binatilyo habang hinihintay ang desisyon ng piskalya sa reklamo. Matatagdaang natagpuang patay sa bakanteng lote ang biktima na walang saplot matapos mapaulat na nawawala. Inarestong binatilyo ang suspect na umamin na sinakal sa patay ang batang babae. Pogi, oras. Hoy! Oras po natin, 4:49 na po na madaling araw. Gising bangon na, mag-alas 5 na agad. O yan, dahil narinig nyo na yung Eto na. yan. Simulan na natin. Ratsadahin na natin para mas makarami tayo. Ang dami nagko-komento din sa atin sa Facebook at sa YouTube. Unahin natin ang attendance check natin sa Viber. Aba, unang-una, si Madam Maggie de Manzana ng Makati. Good morning! Good morning! Rose Flores, Romeo Aguda ng Calamba, Laguna. Teacher Mads ng Quezon City. Good morning! Salamat po sa pakikinig everyday. Thank you! Gemma Chico ng Rosario, Pasig. Lorena Pascual, Marites David ng Bacolor, Pampanga. Alex Faustino ng Cainta, Rizal. Good morning! Cory Hilario ng Las Piñas. Good morning! Siyempre, good morning, Tita Nona Damian. Good morning! Kapag may Tita Nona Damian tayo, siyempre, meron din tayong Tita Lina Ho ng Bulacan. Good morning! Ludi Malyari, Maria Aragon, Cherry Diaz ng Malabon. Rose Ola. Good morning! Good morning, Robert Tocayo, Manalak ng Moncada, Tarlac. Good morning! Good morning! Benjamin Malabrigo ng Santa Maria, Bulacan. Gail Viloria ng Antipolo, Rizal. Marinette Santiago ng Cabanatuan City. Dory Banyas ng Angono, Rizal. Leonard Jeffrey Victoria ng Australia. Aba naman, good morning po. Maria Lilibet Del Leonardo ng Malate, Maynila. Good morning! At sa mami niyo po, Miss Maria Lilibet, good morning din. Good morning! At syempre, good morning po si kay Sir Edison ng Malabon. Magandang morning. Ay, good morning, at Sir syempre, Edison. Good morning din po kay Sir J.R. Reyes at sa kanyang wife. Good morning naman kay Romeo Guion, kay Michael Sarmiento, kay Tita Lina Ho. Magandang morning kay Romeo Aguda, kay Ramil De Caña, kay Tita Rowena Visitacion Sempio, kay Darwin Cedillo Cabalan. Magandang morning po. At syempre, happy birthday sa aking kaibigan diyan po sa Santa Margarita, Samar, ang pinaka-heartthrob. Talagang pinanta ng birthday. Pag yan hindi mo pa narinig at hindi mo kami pinadala ng merienda coming from Samar. Masarap party. Alimango. Congrats Oh my God, sa sarap. contest nila. Alimango Festival. Aba, ba't hindi mo kami in-invite doon? Alimango yung pinagmamalaki namin doon sa hindi namin sure kung dapat ipagmalaki. Hindi namin yan sure. Pagka natikman mo yung kailangan, hindi rin na. Kalderetang alimango. Sarap. Hindi ako naniniwala, partner. Lulutuan kita pagka... Pogi to, hindi ako naniniwala dyan. Lulutuan kita pagka tayo ay nakalugar. Ay, sige. Sinabi mo yan, promise mo yan. I-anunsyo ko sa lahat ng reporter yan para lulusob kami sa bahay. Happy birthday po kay Freya Ubong. Freng, happy birthday. Freng, happy birthday, Freng. At syempre, magandang umaga sa kaibigan ng bayan. Ate ko to Sino? Ate Cholay Villegas. Magandang umaga. Si Kuya Kokoy ba, gising na? Papasok ba? Parang 2 buwan lang hindi pumapasok yan. Ay, talaga ba? Joke lang. Hindi, masipag yung part. Si Kuya Kokoy, hindi rin ako sure. Si Ate Cholay, sure ball ako na masipag to. Kuya Kokoy. Pero si Kuya Kokoy, hindi ko alam, Ate Cholay. Eto, good morning din kay Sir George Calvello. Di ba, nagkakape-kape siya, nagpadala ng picture ng coffee. Sabi niya, good morning, have a nice day. Siyempre, nasa abroad itong si Sir Nang ibang bayan muna, ng ibang bansa rather. Enjoy po kayo dyan na, mag-iingat po kayo. At syempre, happy birthday tuloy. Good morning po kay Sir Zosimo Gasbin. Kay Ani Edurice, good morning. Tipogi from Kogyo, Antipolo. Kay Olimpia Ronquillo, magandang morning. Kape tayo, barakong kape. Aba naman. Kay Modesto Bukeran, magandang morning. Kay Amber Audrey Maravilla. At syempre po kay Kiang. Kay Kiang, parang late si Kiang. Si Marites Alcantara, kay Jerome Magsakay. Good morning mula po yan sa Pangasinan. Si Modesto, si Arnie Edurice. Good morning. Magandang morning, Jerome Magsakay. Thank you sa panonood mula dyan sa Binmalay, Pangasinan. Catherine Laceda, Amber Maravilla, Romaric Rojas. Mine Gale, sabi niya, kape. Darwin Cabalan, good morning. Romaric Bochay Diaz. Aba, Peter Bautista. Magandang morning din, syempre, Supladong Busto. From Busto family ng San Simon, Pampanga. Aba, Colin Panulde.
Nice outfit daw. Good morning. Thank you. Arnie Edurice ng Kogyo Antipolo. Sabi niya, good morning, Team Pogi. Good morning po, Sir Ma'am Arnie Edurice. Siyempre, meron pa tayo Ferry Vera, Maria Victoria Vasquez, Mimi Geratori, Yolanda Villanueva, Amado Gomez, Banong, good morning. Analisa Liwag. Good morning. Ray Vicente, good morning. Pero pa, partner. Good morning kay Warbis Duck, Millennial Ay, here. Kay Ramon George, good morning kay Catherine Principe, kay Maria Victoria Vasquez, magandang morning kay Mine Gale. At syempre po kay Milagros Escares, good morning from Toronto. Kay Dayanara Grado, magandang morning kay Estrella Bagsayo, kay, at mula po yan sa Tolan sa Pasig City. At kay Richard Dacanay ng La Union. Kay Dayanara Grado nga po, kay Ay Morena. At syempre kay Justin Joy Flores, Jonathan Misa Bailon, Merlin Joy Cruz. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama at panonood. Makikinig po sa amin habang kayo po ay nag-aalam sa lubungang biyahe. Salamat po at syempre mga nakikinig sa atin sa radyo. O kaya yung mga nasa sasakyan, nakikinig sa kanilang radio. Maraming salamat po. Ingat sa biyahe. Anong oras na natin, Pogi? Oras po natin ha. Mag-alas 5 na po. 4:54 na pala ng madaling araw. Mga balita sa labas ng bansa. Sa labas ng bansa, inaresto ang isang Pilipino green card holder sa Long Beach, California dahil sa umanay pagpapadala ng pera sa teroristang grupong ISIS. Ayon po sa US State Department, 12 beses na nagpadala ng pera ang suspect sa pamamagitan ng money transfer service sa dalawang individual na sinasabing konektado naman sa teroristang grupo. Mahigit $1,600 o mahigit 70,000 piso ang naipadala ng suspect. Nabisto rin ang mga chat message ng suspect na naghahayag ng suporta sa ISIS. Samantala, mahigit 7,000 kaso ng chikungunya ang naitala naman sa Guangdong, China. Pinakamaraming pasyente sa Foshan City kung saan nakakonfine sa pagamutan ng mga pasyente. Ikinasa na ng Guangdong local government ang aksyon at forceful measures para mapigilan ang lalo pang pagkalat ng chikungunya. Showbiz! Balita! Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest? Chika morning kapamilya! Eto na nga ang latest. Sabak sa panibagong karera ang premyadong aktres na si Jody Santa Maria bilang positive psychology coach. Sa kanyang Instagram story, masayang ibinahagi ni Jody ang certificate bilang full-fledged positive psychology coach. Para sa kaalaman ng ating mga kapamilya, ang positive psychology coaching ay isang scientific approach para sa pagpapalakas ng kakayahan at positibong pananaw ng isang tao. Sa iba pa nating chika sa umaga, nasungkit ng song collaboration ni popstar royalty Sarah Geronimo at P-Pop Kings SB19 na umaaligid ang top 4 sa Billboard's World Digital Song Chart. Ito na ang pangalawang song entry ni Sarah sa Billboard list matapos ang debut ng kantang Tala noong 2020 sa chart. Pang-apat naman para sa SB19, kabilang ang mga kantang Gento, Dun Ka at Damn. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Thank you, Erica Balmes. Sports Balita. At yan! Hindi pa pala. Okay. Sa ating pong sports balita, Gilas Pilipinas sinalo ng Chinese Taipei sa pagbubukas ng FIBA Asia Cup. Yan at iba pang sports balita yatid ang ating big man ng DZMM na si Alfred at yan, Dalde. Alfred, go! Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, tinalo ng Chinese Taipei ang Gilas Pilipinas sa score na 95-87 sa pagbubukas ng 2025 FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. Hindi nakabangon ng Gilas Pilipinas matapos lumamang ng double digit ang mga Taiwanese. Susunod ang mga kalaban ng Gilas Pilipinas ang powerhouse team ng New Zealand bukas. Samantala, kinumpleto ng Zeus Thunderbells at Akari Chargers ang mga koponan sa quarterfinals ng PVL on Tour. Tinalo ng Akari Chargers sa straight sets ang Petrogas Angels para makapasok sa playoffs ng PVL on Tour. Sa second game,
Nalusutan ng Zeus Thunderbells ang Choco Mucho Flying Titans sa do-or-die game sa score na 3-2 para mapunaan ang huling pwesto sa PVL on Tour quarter-finals. At yan! Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po, si Alfred Dalde, DZMM. Maraming salamat, Alfred Dalde. At yan po mga balita ngayong Miyerkules, August 6, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I Want. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano, handang magserbisyo sa inyo. Antemano. Narinig din po tayo sa DZMM, Radyo Patrol 630 sa Vega Manila. Ko po si Radyo Patrol Steve Franz, na babalita namang oras. Susunod na po, Ronda Pasada kasama si Dari Johnson Manabat. Pogi 3, pasok! Pasok! Bye!